Good morning, welcome to 5th generation hobby shop. So now we have the Glock 17 Numarex. So this is the air gun. By the way, shout out po kay Sir Rinaldo ng Nueva Vizcaya. Sir, welcome to 5th generation hobby shop. This is your unit, sir, the Numarex Glock 17 pellet version CO2 powered air gun. Okay po. So sa mga hindi po nakakaalam, this is an air gun po, hindi po siya airsoft. So, air gun CO2 powered, caliber 4.5 mm or 177 pellets. Okay? So, this is CO2 powered. So, ito po yung kanyang CO2. This is the CO2 couplet or the 12G CO2 cartridge or this 12G ang tawag po natin dito ay 12G CO2 cartridge or 12G CO2 couplet. So, ito po yung kanyang propellant. Okay? Sa unit na to, ito po yung kanyang air or yung kanyang propellant. Ito po yung nagtutulak ng projectile or ng bala sa ating unit. So, sa mga tunay kasi, ang propellant ay pulbura. But for this one is CO2. So, ito po yung CO2. So, ang gagamitin lang po natin ay 12G. So, hindi po pwede yung 14G or yung 16G kasi hindi naman po yung suitable dito. Hindi din siya magkakasya. So, this one is, this unit comes with 5 pieces na CO2. So, may kasama po siyang 5 peraso. And also yung bala. So, ito po yung kanyang bala. This one is 177 caliber, 500 shots. Excite brand, hammer model. Ayan po siya. Caliber 177. This is round pellets. So, kasama na rin po siya sa package, sa unit. And this is the box of the unit. Yan. Air gun. Caliber 4.5 mm or 177. Okay. This is Glock 17 air gun. Officially licensed product of Glock. So, ibig sabihin po, fully licensed siya ng Glock. Yung totoong barel, yung itsura ng totoong barel or yung itsura ng totoong Glock 17 ay same na same po sila. Okay, this is Numarex brand. Ayan, Glock 17 Gen 5. Okay, so buksan na natin. Bago natin bigyan ng description yung ating unit, tingnan muna natin yung mga kasama sa box. So, meron po siyang kasamang Numarex German Engineering. So, ito yung parang ano po ito, kung paano yung maintenance, yung maintenance ng unit. Kung paano siya i-maintain. Ayan, medyo iba lang yung lingwahe. Ayan, yung maintenance, ayan. Sa maintenance, ayan, scan nyo lang yung barcode. Ayan, sa maintenance. Yan yun. Kumbaga, ito yung manual for maintenance. Kung paano natin i-maintain yung ating air gun. And, meron din siyang manual to operate. This is the manual to operate. Ayan, Glock 17. And the description and specs ng ating unit. Okay? So, kung paano din siya i-operate. Ito yung sa operate and ito yung sa maintenance. Okay, manual din siya. Para silang manual. Okay? And then, meron din siyang kasamang Allen doon sa magazine para pampihit. Okay? And this is the unit. So, this is Glock 17 Gen 5 na belt type. So, belt type po siya. Meron kasing rotary type nito. Okay? But this model, this specific model na meron tayo, ay belt type. So, ayan. This is 21 rounder capacity. Belt type siya. So, dahil belt type siya, medyo matigas lang yung sa trigger pull. Medyo matigas lang siyang kalabitin because of the belt type. Pero katagalan naman lalambot siya. And, meron siyang kasamang, Sir Rinaldo, meron siyang kasamang silicone lube. Okay?
May kasama siyang silicone lube. So, itong silicone lube, mamaya, i-demo ko sa inyo kung saan siya ginagamit. Okay, so proceed tayo ngayon sa unit. So, ayan po yung Glock 17. Ayan po yung Glock 17 Gen 5. Ayan yung markings. Then, as you can see, napakaganda ng kanyang serration. Serration on front, serration on rear. Then, yung markings niya is Glock 17 Gen 5 Austria. Napaka-detalyado ng pagka-engrave. No? Talagang malinis yung pagka-engrave. So, ganun din dito sa may grip. Meron din siyang marking Glock. Ayan. And then, sa kabilang side naman, yan lang. Then, meron siyang nakalagay na officially licensed product of Glock. Dito naman sa ibabaw, meron din siyang markings na ganito. Yan, 9x19 Gen 5 Glock 80 or automatic. So sa kanyang ano naman, sa kanyang sight, yan yung standard sight ng Glock talaga. Ayan. Then meron siyang lagayan ng accessories, flashlight. Pwede siyang lagyan ng flashlight. Okay? Pwede po kayong maglagay dito sir ng flashlight or yung meron kasing flashlight with laser. Okay? So, ayan yung barrel. So, ayan. Glock 17 Gen 5. This is the pellet version ng Glock 17. Kasi meron kasi tayong Steel BB's version nito or Steel BB version. Kaso wala tayong stock. So, this is the pellet version belt type. So, ito yung kanyang magazine. And then, ito yung kanyang belt. Ito po yung umiikot. Ayan, umiikot. At, dito po natin ilalagay yung pellets sa belt. So, mamaya, lalagyan natin siya ng bala. Okay? So, ngayon, lalagyan natin siya ng CO2. Okay? So, bago tayo maglagay ng CO2 sa ating magazine, kailangan po nating sprayan itong part na to sa magazine. Yan. Itong part na to yung may kulay green. So, ito po yung silicone lube na kasama. Spray nyo lang po ng konti. Every time po, yan. Every time po na maglalagay kayo ng CO2. Yan. Every time po na maglalagay kayo ng CO2. Ngayon, ito po, slide backward nyo lang. Press nyo lang, diinan nyo lang, then slide nyo lang. Yan. Diyan makikita nyo yung allen. Yan yung allen. Ngayon, lalagyan natin siya ng CO2. Okay? And then, dahil meron siyang kasamang allen, ito yung pampihit. Okay? Make sure lang po na paghihigpitan nyo, kailangan mabilis po yung pagpihit at make sure lang na hindi umiikot yung CO2. Pigilan nyo po yung CO2 para hindi umiikot. Pigilan nyo po, parang ganito, then tsaka nyo siya iikutin ngayon. Ayan. So, kailangan saktong higpit lang po yung paghigpit natin kasi po pwede pong mag-expand dito niyan. So, po pwedeng yun po yung magiging dahilan ng leak. Saktong higpit lang, huwag nyo siyang higpitan ng todo. Yan. Then, balik lang natin yung mag base. Okay? Yan. So, ngayon, nailagay na natin yung CO2. Ngayon, maglalagay naman tayo ng bala. Okay? So, sa paglalagay po ng bala, meron kasi itong lock. Itong ating magazine, may lock po yan. So, ito po yun, yung lock. Yan, yung kulay itim po. Yan. Ito po yun, ito. Yan po yung lock. Kaya na natin siya dito kasi na kakaroon siya ng reflection. Okay? Yan. So, ito yung lock. Ngayon, ang gawin nyo po, ang paglalagay, di pa tao ng pwesto. Ito tayo.
Okay? So, sa paglalagay po ng pellets, bali itong lock, diba? Ito yung sa side. Ganito pong positioning. So, itong lock, press nyo lang siya. Itong part na to. Press nyo siya. Diyan. Okay? Press nyo. Ngayon, dito tayo maglalagay ng pellets. So, pwede nyo siyang ikutin. Or, yan. Pwede nyo siyang ganyanin. Yan. Kasi belt naman siya eh. Pwede siyang ganyan. Tapos, lagyan natin siya ng bala. So, kailangan po nakaganito. Hindi po pwedeng paganyan kasi hindi rin naman natin malalagyan ng bala pag paganyan eh. No? So, pag ganito po. Tapos, pupush nyo lang yon para pumasok dito yung bala. So, ito yung bala. So, bali yung nose, yung may butas. Yan yung nose. Tapos, ito naman yung head. Yan. Yung nose, yan yung sa harap. Kailangan diinan nyo lang ng kuko nyo. So, lalagyan natin siya ng about 5 siguro. 5 na bala. So, pwede naman siyang, ang pag-ikot, pwede pong counter, pwedeng clockwise, or counterclockwise. Alalayan nyo lang siya ng 2 daliri. Ayan. Pwede naman ganon, yung pag-ikot. Ayan. Tapos, didiinan nyo lang po hanggang sa mag-fit siya doon sa may butas. So, lalagyan lang natin siya siguro ng 5. Okay? So, ayan, nalagyan po ng 5. So, this is 21 rounder. Pwede pong punuin yan. Wala pong problema kasi belt type naman siya. Wala siyang spring. Ngayon, ibabalik natin to, ilalak natin. So, kailangan po, hindi siya babangga dito. Yan, ibabalik ko po. I-press ko lang po yun. To. Yan. So, kailangan mag-lock bago mo siya i-insert kasi kakalang po ito pag hindi nakalock. Okay? So, ngayon, nakalock na po siya, no? Ngayon, ang ikot po nito, so, ganun lang po, no? Kanina, ganyan ang positioning. Ngayon, pag ganyan. Ngayon, kung puno naman siya, walang problema. Ngayon, dahil hindi ko siya pinuno, so, kailangan ko siyang iikot ng clockwise. Okay, iikot ko siya ng clockwise hanggang sa makuha ko yung walang laman. Yan, dahil hindi ko naman siya pinuno. Pero kung puno siya, walang problema. Kahit hindi mo na siya iikot, pero kailangan isisentro nyo po yung bala sa gitna. Ayan. Isisentro nyo po yung bala sa gitna. Kaya ko lang po siya inikot kasi, kumbaga, kasi yung yung iba kasi walang nakalagay na bala. So, kaya ko po siya inikot para iayos ko lang po yung belt. Okay? Pero pag pinuno nyo naman yan lahat, ang gagawin nyo na lang, pag pinuno nyo ng bala itong lahat ng butas ng belt, ang gagawin nyo na lang, isi-center nyo lang siya dyan. So, dahil inikot ko siya kanina, dahil hindi naman siya puno. So, inikot ko po siya ng clockwise. Kasi po, pag sinalpak natin siya sa unit, sa barrel sa airgun, ang ikot po niya is counterclockwise. So, pag ganun siya. So, pag ganun yung ikot, counterclockwise. Kaya ko po siya nilagay dito sa part na to kasi yung ikot niyan, pag ganun, mamaya. Okay? So, ilalagay ko lang muna siya sa pwesto. Ayan. So, igigitna ko lang po siya. Okay? Ayan, nasa gitna na po. Kasi belt type siya. Okay? So, ngayon, itetest na natin yung unit. Ayan. So, pwede po kayong gumamit ng, ng ibang klase ng bala. Basta 177 lang po. Hindi naman po kakasya dito yung 22 caliber. 177. Pero tingnan nyo pa rin po kasi meron kasing flat head. Yung flat head, yung dulo nun hindi bilog. Yung flat siyang dulo, straight flat. Tapos meron din po kasing pointed. Yung pointed yung dulo niya, yung head niya is pointed. So po pwede kasing yung pointed, halimbawa gagamit tayo ng pointed tapos katulad nitong meron tayo ditong example.
22 pala to. Okay. So, katulad nitong red fire na gamo. Yan. This is pointed. Yan, pointed po siya. Pero, hindi siya compatible dito sa ating unit kasi po pwede siyang bumangga or po pwede siyang kumalang. Yan, mahaba kasi yung pagka bala. Yan, mahaba po yan. So, pag nilagay natin siya, po pwede po kasi siyang etong pinaka-head niya, po pwedeng kumalang dito. Diyan, po pwede siyang bumangga dyan kasi mahaba. So, tingnan nyo pa rin po, kung bibili kayo ng bala, kung halimbawang pointed ang gagamitin nyo, yung akma lang dito sa may belt. Yung saktong-sakto lang. Katulad nito, saktong-sakto lang siya sa belt, hindi naman siya nakausli. Ayan, hindi naman siya nakausli dyan. Kasi, iikot kasi yan. So, pag nakausli dyan yung bala, po pwede siyang humarang o po pwede siyang bumangga dyan sa may part na yan pag nakausli. So, po pwedeng babara. Po pwede siyang babara. Okay, so tingnan nyo pa rin yung bala na gagamitin nyo. Okay, so ngayon itetest natin. Yan, naka-center naman siya. Tapos, ito pala sir, sa trigger pull, syempre airgun kasi siya. So, kailangan yung squeeze nyo, pakiramdaman nyo po yung slack. Yung slack, yun, di ba? Pag kinalabit nyo, mararamdaman mo yung slack. Meron kasing tutunog dyan, yung slack. Yan. Pag sinalpak natin yung magazine mamaya, meron kang mararamdaman na slack. Yung parang pag kinalabit mo siya, hihinto muna siya. Tapos, yun yung tinatawag ng slack. Yun yung tinatawag na slack. Pag huminto siya doon, tsaka mo siya i-full trigger. No, tsaka mo siya i-full trigger. So, mamaya ipapakita ko rin sa inyo. And then, etong belt, dahil meron tayong silicone lube, pwede nyong isprayan yung belt, etong part na to, konti lang. Ito, part na to, pwede nyo siyang isprayan yan. Ayan, yung part na yan. Pwede nyo lagyan ng lube. Yung part na yan, para smooth yung belt. Na konting-konti lang. Pwede nyo siyang spread nyo muna dito. Ayan. Tapos, tsaka mo siya ipapahid dito. Para hindi magkalat or hindi madami yung paglagay. Ayan. So, kailangan kasi sa lubricated itong part na to. Kasi yan yung rubber, yan yung belt. Okay? So, yan. Glock 17 Gen 5 by Umarex. Pellet version or pellet yung kanyang bala. Yan. Okay, airgun pistol. So, testing natin. Okay, Sir Rinaldo, testing po ng inyong Glock 17 Gen 5 pellet version. Okay. Firing. So, ayun po yung slack. So, naramdaman ko yung slack. Parang na-break mo yung slack, no? Yung sa trigger pull. So, parang nasa half trigger na siya. So, tsaka mo siya i-DDin na naman. Okay, firing. Okay, ang lakas ng tunog. So, kailangan mo lang siyang i-half, kumbaga i-slack. Pakiramdam mo muna yung slack. Teka lang, ilagay natin siya sa pwestong ganyan. Okay? So, yan. Pakiramdam mo muna yung slack. Yan. So, naririnig nyo po yung slack. Then, tsaka mo siya ipipress. Lakas, ano? Grabe. So, yun po yun. Pakiramdaman nyo muna yung slack. Yan. Sana marinig nyo yung slack na. Yun. Then, tsaka mo siya pipress. Yan. Or pwede namang full squeeze. Full squeeze ng trigger. Yan. Yan. Full squeeze po yun. Yun. Okay? So, medyo matigas lang yung trigger dahil sa belt, no? So, ganun lang po yun talaga. Okay? So, Sir Rinaldo, okay na po ang inyong unit. Bali, hindi po siya mag-open chamber dahil nga belt type po siya. So, hindi siya mag-open chamber because this is belt type, hindi siya spring. Okay? So, yun lamang Sir Rinaldo. Kung meron po kayong question sa inyong unit, message lamang po kami sa aming Facebook page, 5th Generation Hobby Shop. Okay? Yan, wala na siyang bala.
Okay, so yun naman po Sir Rinaldo, okay na po ang inyong unit, Glock 17 Gen 5 pellet version at talagang malakas yung tunog. Mararamdaman mo rin yung recoil talaga, yung palo. Okay, so yun naman po sir, thank you and have a nice day.